Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon sa umagang ito. At tayo po ay muling binigyan ng buhay at kalakasan ng ating Panginoon. At bago po tayo magpasimula ay po muna'y manalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat po Panginoon sa iyong pag-iingat. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy binigay mo sa amin. At sa dalangin po namin, sa pagbubulay ng iyong salita ay patuloy na tumimo sa aming mga puso at karunungan upang makapamuhay kami ayon sa iyong kalooban. At pagpalain mo po ang umaga namin ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. At magandang umaga po sa ating lahat. At sa bawat araw po na tayo ay gumigising, binibigyan tayo ng Diyos ng bagong pagkakataon upang mamuhay sa katapatan, linaw at pananagutan. Ang mundo po ngayon ay puno ng pagtatago, pagdadahilan at pag-iwas sa responsibilidad. Ngunit bilang mga tinawag ng Diyos o lingkod ng Diyos ay mamuhay tayo ng may transparency at accountability. Ito po ay dalawang haligi ng buhay na makadiyos at matuwid. Tandaan po natin, ang taong tapat, may pananagutan ay pinagpapala, pinagtitiwalaan at ginagamit ng ating Panginoon na mayroong kapangyarihan. Ang ating pong topic ngayon ay tinatawag nating transparency and accountability. Ayon po sa Proverbs chapter 10, verse 9, ang lumalakad sa katapatan ay lumalakad ng panatag. Salamat po sa Panginoon pagkat tayo po ay magiging panatag kung tayo po ay may tinatawag na transparency. Okay? At kamakailan po ay isang malaking reliyon ang nagdaos ng transparency and accountability. Nagtipon-tipon sila at napakadami nila at isinisigaw nila sa ating pamahalaan ang transparency and accountability. Ngunit, ganun pa man, ano ba talaga itong sinisigaw na ito? At ayon sa salita ng Diyos, nang sa ganon, lubos nating maunawaan. Tayo po ay hindi kasama doon sa ganong mga pagrarally, pero mas maliwanag na atin pong maunawaan ang kanila pong isinisigaw ang tungkol sa transparency at accountability. At bilang mga Kristiyano, tingnan po natin sa liwanag ng salita niya. Agkat dito po ang final decision at final words na ating pong makikita ang sandigan ng ating pananampalataya tungkol sa usaping transparency and accountability. Tingnan po natin ang salita ng Diyos. Una ay transparency, ang pamumuhay na may bukas at tapat. Sabi po ng Proverbs chapter 12 verse 22, kinalulugda ng Panginoon ang mga tapat. Tandaan po natin, ang transparency ay ang paglalakad sa harap ng Diyos at tao na walang itinatago. Hindi ito pagiging perpekto, kundi pagiging tapat sa anuman ating ginagawa, may nakakakita man o wala, dapat po tayo maging tapat bilang mga tao at bilang mga Kristiyano na mananampalataya sa ating Panginoon. Kung nais nating pagpalain ng Diyos, dapat
tayong mamuhay ng may integridad sapagkat ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Kailangan lang po nating maging tapat. Ano po? May nakakakita man o wala. Pero tayo nakakatiyak, mayroong nakakakita ang Diyos na nasa langit, ang siyang nagmamasid sa lahat ng ating ginagawa. Ano po ang pwede natin gawin? Kung ang buhay natin ay mayroong pagtatago, ay nagbubunga ng takot at pagkabalisa. Tandaan niyo po yun. Pag may tinatago tayo, balisang-balisa. Bakit? Dahil hindi tayo nagiging tapat sa ating mga gawa. Ang buhay na bukas at tapat ay nagbubunga ng kapayapaan at tiwala. Tandaan po natin, mapayapa ang isang tao na bukas at tapat sa ating paglilingkod. Ang buhay na bukas at tapat, ay nagbubunga ng kapayapaan at tiwala. Wow, panatag na panatag tayo. Bakit? Wala tayong itinatago. Ang paglingkod na ay nagiging makapangyarihan kapag malinaw at tapat ang ating puso. Yan po ang katotohanan. Kasi nga po, wala tayong itinatago. At malinis sa ating mga puso. Na wala tayong ginagawa na anumang hindi maayos sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Ikalawa po ay yung tinatawag nating accountability. Kanina po, tinalakay natin ang tungkol sa transparency. Ngayon po ay accountability. Tandaan po natin ang pagtanggap ng pananagutan. Iyan po ang ibig sabihin ng accountability. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay mayroong accountability. Romans chapter 14, verse 12. Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Wow! Tandaan po natin, mapapansin na haharap tayo sa Diyos kung ano ang ating ginawa. Yun po ang magiging report natin sa Kanya. Magsusulit tayo kung ano ang ating ginawa dito sa lupa. At ito po ay mayroong gantimpala. Kung tayo po ay accountable sa lahat ng ating mga gawain. Ang accountability po ay hindi takot sa kaparusahan, kundi pag-ako ng responsibilidad sa ating desisyon, oras, salita at pamumuhay. Kaya nga pag tayo nagsalita ng oo kung oo, hindi kung hindi, mas mahalaga maging tapat tayo. At ito ay pagigipong pagtanggap ng ating pananagutan. Minsan, sa atin pong kinabibilangang grupo, binibigyan tayo ng trabaho na dapat nating gawin. Be accountable tayo. Huwag po nating hayaan na wala tayong ginagawa. Kaya po tayo itinalaga ay upang mayroon tayong kakayanan. May nakita sa atin na mayroong bagay na pwede nating gawin. May kakayanan tayo. Kaya, be accountable tayo doon sa ating mga gawain o itinalaga tayo sa isang bagay na dapat nating gawin. So sabi nga, sa Diyos tayo mananagot. Ito ang nagbibigay sa atin ng takot sa Panginoon at gabay sa matuwid na pamumuhay. So walang maliligid sa harapan ng Diyos. Lahat tayo ay haharap sa Kanya kung ano ang ating ginawa. Be accountable kung ano po ang nakatalaga sa atin. Lalo-lalo na sa mga Kristiyano, binibigyan tayo ng gawain ng ating Panginoon. Ang tao pong may pananagutan ay hindi tumatakbo sa problema. Hinaharap niya ito upang sa ganon masolusyonan ang anumang mga problema. Pag hindi mo po hinarap ang problema, lagi kanyang hahabulin. Pag hinarap mo, titigil yan at malulutas ang anumang mga problema. Huwag po tayong tumakbo. Harapin natin ang mga ito. Ang accountability po ay nagtatama ng ating mga pagkukulang at nagtatayo ng disiplina. Tandaan po natin, ang pananagutan sa Diyos ay nagpapalalim ng kabanalan at karakter bilang mga mananampalataya. Inaayos niya tayo. Okay? At nagiging banal tayo bilang mga tunay na mananampalataya.
Isa pa, ang transparency at accountability ay proteksyon. Hindi ito parusa. Okay? Psalm 139, 22, 23 to 24, sabi po ay, siyasatin mo ako, O Diyos, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Kapag tayo ay bukas, tandaan po natin, at may pananagutan, hindi ito upang tayo ay masita o mapahiya, kundi upang maprotektahan ang ating buhay sa pagkakamali, tukso at pagbagsak. Ang Diyos ay naglalagay ng ilaw sa ating buhay upang hindi tayo maligaw. Ang transparency po ay ilaw na nag-iingat sa atin. Ang accountability ay batay sa humahawak sa atin kapag tayo'y nadulas. Mas ligtas ang buhay na may gabay, pagsisiyasat at pagbawasto ng Diyos. So kapatid, bilang mga anak ng Diyos, hindi lang tayo tinawag na maglingkod. Tinawag tayong mamuhay ng malinis, tapat, bukas, at may pananagutan. Kapag may transparency, tumitibay ang tiwala. Kapag may accountability, tumitibay ang ating karakter. Kapag parehong nating isinabubuhay, naluluwalhati ang ating Panginoon. So kapatid, nais natin na ang bawat isa ay maranasan natin o ipamuhay natin ang accountability and transparency sa ating mga sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Pagkat muli, binigyan tayo ng kaalaman ng Banal na Espiritu, tinuruan tayo upang maunawaan ang isinisigaw ng maraming tao na transparency and accountability. At bilang mga Kristiyano, nawa kumintal sa ating mga puso at ipamuhay natin ang transparency and accountability bilang mga Kristiyano. Kung kayo po ay mayroong mga tanong o kaya gustong maunawaan, pwede po kayong kontakin ang ating Southern Tagalog o STDC Section 6 Prayer and Devotion sa page na ito upang kayo po ay masagot sa inyong mga katanungan at ipanalangin din kayo kung nais nyo po ng panalangin sa inyong mga buhay. Makapangyarihan po ang panalangin. Ngayon pong umagang ito, tapusin na po natin ang ating morning devotion sa pamamagitan ng ating pananalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pasasalamat sa iyong salita. Salamat dahil tinuruan mo kami na mamuhay ng may katapatan, transparency at accountability. Linisin mo ang aming mga puso. Pakita mo kung may mga bagay kami na dapat iwasto. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming mga salita, gawa at pag-iisip. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na harapin ang aming pananagutan. At o Diyos, turuan mo kaming maging bukas, malinaw at handang tumanggap ng pagbawasto. At Panginoon, idinadalangin ko ang bawat nakikinig at nanonood ngayong umagang ito. Pagpalain mo ang kanilang pamilya, trabaho, ministeryo at pang-araw-araw na buhay. Sa may nangangailangan ng kagalingan, o Diyos, bigyan mo sila ng kagalingan at kapayapaan sa kanilang pamilya. Panginoon, iligtas mo sila sa anumang tukso at ilagay sa landas ng katuwiran. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aking mga kapatid na lingkod ng Diyos, mga pastor, manggagawa, leader at bawat naglilingkod sa iglesia. Naglilingkod sa Diyos na buhay. Palakasin mo sila at balutin ng kapangyarihan ng presensya ng banal na Espiritu. Maraming salamat po, Ama. Ingatan mo po ang bawat isa sa buong maghapon. Salamat po. Sa iyo ang papuri at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.